Isang minuto na lamang ay magsisimula na po ang ating praise and kaya naman, ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Jesus is alive, alabang and beyond. Batiin nga po natin ang ating mga katabi. Kinagagalak kitang makita sa araw na ito, kapatid. Hallelujah. Welcome to church. Jesus is alive. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa umagang ito, na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Tunay nga na ikaw ay Diyos na dakila, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay walang katulad, O Diyos. Kaya sa oras na ito, dalangin namin, alisin mo nga po, Panginoon, ng anumang karumihan, anumang distraction sa amin, Panginoon, anumang kasalanan na mayroon kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Alisin mo rin ang lahat ng bigat, ng pasanin, lahat ng sakit na mayroon kami. At hayaan mo, Diyos, na patuloy ka naming maranasan sa oras na ito. Ang iyong dakilang presensya ay siyang maramdaman sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Today is the day that you have made for us to celebrate your goodness, for us to praise and glorify your name in our midst today. Shout hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord. Oh, oh, oh. 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 I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, and knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Leaving my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing in so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it.
Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Today is the day. Hallelujah, Jesus. We continue to lift your name on high. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Hallelujah. Let's have our hands. Glorious. Shout it loud. Glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out. Shout it out, shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Come on, church. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. You're glorious, oh God. You're awesome in power. That's why we give you praise. Hallelujah. My God. My God, you reign. Lift your voice. Forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, shout it out. Shout it out, shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
for all the world to see. You are glorious. We want to see you, Jesus. Shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Glorious. Shout it out. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. You are God, you are glorious. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Lift your voice, church. God reigns forever. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, immovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns. Whoa, 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 whoa. Praise you, God. Whoa, Jesus, we praise you, Lord. All the highest praise belongs to your name, oh Lord. Hallelujah. Thank you, oh God. We
praise you for you are steadfast, you're unmovable, you're unshakable. There is no one like you, Jesus. Hallelujah, oh God. And we continue to surrender our lives to you. We offer all our praises, all our thanksgiving to you, Jesus. Suriin mo nga po ang aming mga puso na handang ialay para sa iyo, O God. Linisin mo kami, O God. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, Hear us, O God. give you my soul. We live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is
is yours. Thank you, oh God. Give you my heart, give you my soul. Let's sing. I give you my heart, give you my soul. We surrender to you, oh Lord. Give you my heart, give you my soul. We worship you. All honor and glory, all power and praise belongs to your name, oh God. We worship you. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you alone. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let us lift our voices. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Be lifted up in our lives. We worship. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Lord, we worship for all you've done. We worship the King of Kings and the Lord of Lords. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you alone. All the glory. All the glory to you, Lord. All the power to your name. All honor to your name. We lift you high and high. Above the heavens, above the earth.
the name who provides. You are worthy of all our praise. Hallelujah. We worship you, our Lord. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Our Lord. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong ika'y lulunod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasawri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ang ngalan mo. Ika'y nararapat na papurihan at sambahin. Salamat, Jesus, sa iyong ginawa sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dakila ka. Minsan pa, nararapat ka sa Puri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dakila ka, Jesus. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Diyos. Ang lahat ng papuri ay sa'yo. Hallelujah, Jesus. Patuloy mo nga po kami samahan sa aming kalagitnaan. Patuloy kang mangusap ng may kapangyarihan. Pagpalain mo ang bawat isa. Hipuin mo ang bawat isa ng iyong banal na presensya. Ay iyong dakilang paggalaw ay siyang patuloy na maranasan sa oras na ito. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan na may kapangyarihan na higit sa lahat. Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid mula sa Acts at sa nakaka-bless na worship experience. Mari na po tayong makaupo at manatili po tayong tahimik dahil sa punto pong ito ay dadako na po tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating Sunday service. Kaya naman, ihanda na po natin ang ating mga notebook, ballpen, Bible, at higit sa lahat ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang maghahatid po sa atin ito, ang isa sa mga Acts leader, walang iba kundi si Brother Eric de Belen. Iyon. Iyan. Iyan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. God bless you po. Bago po tayo magsimula, simulan po natin ito sa isang panalangin. Panginoon, Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat na tunay ngang ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Lord God. At maraming salamat sa pagbaba mo sa aming kalagitnaan at naramdaman namin ang iyong presensya sa umagang ito. Maraming salamat na kami ay patuloy mong pinagtitipon bilang isang simbahan, Panginoon. Panginoon, hayaan niyo po na itago niyo po ako sa likod ng iyong krus, Lord God, na ikaw lang ang makita at marinig sa umagang ito, Lord. Hayaan mo na tanging salita mo lang ang lumabas sa aking bibig at samahan mo po ako ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, magsimula po tayo sa ating title. Ang title po natin ay pinagatang Better Together. Ngayong taon po, ang pinakang tema po ng ating simbahan ay all about relationships. Kaya, what better title? Better Together. Yan. Hindi worse together, ha? Better Together. Pero bago tayo magsimula sa Better Together, bakit kailangang together? Bakit kailangang magsama-sama tayo? Eh di ba, hindi naman tayo pare-pareho. Magkakaiba tayo ng iniisip, may iba-iba tayong personality, sabihin na natin. Pero bakit ganon? Bakit kailangang maging together? Sige po, basahin po natin siya. At tayo po muna tayong lahat at basahin po natin yung Ephesians 4, verse 4 to 6. Ay, kita ko po.
Sige po, 1, 2, 3, basa. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Iyon, maraming salamat po. Makakaupo na po, ang bawat isa. Dito po makikita natin na ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Nag-iisa lang ang Diyos, one faith and one baptism, one God and one Father. Pero bakit ganun? Bakit ito yung katotohanan na sinasabi ng Lord? Pero bakit parang hindi naman ata ito totoo? Maraming pagkakataon sa atin na parang, Lord, hindi naman ikaw isa lang eh. Parang may iba yata. Parang may iba pang Diyos. Hindi lang ikaw yung may kaya ng ginagawa mo. Hindi lang ikaw yung manilikha or bakit? Ba't parang nagiging ganon yung dating sa atin ngayon? That is because bibigyan tayo ng chance ni Lord na mamili. Kasi ito yung isa sa mga natutunan ko nung isang beses may humihingi sa akin ng tulong na bakit ganon? Parang hindi naman Diyos, hindi naman siya yung nag-iisang Diyos, may iba. Parang may iba. Pero nagmula ito kasi ayaw ni Lord na parang pipilitin tayo na siya ang piliin. But rather, He gives us the free will, the chance to choose kung sino ang gusto nating piliin. And tanong ko lang, bawat isa ba dito ang gustong piliin na yung ating Diyos? Baka meron dito, hindi pa. Sorry po, medyo naging seryoso bigla. Pero ito yun, ito yung hindi pipigilan ni Lord kung ano yung gusto mong piliin. Pero kung ano yung pipiliin mo after, na malaman mo kung ano yung katotohanan, na nag-iisa lang ang Diyos. One Lord, one faith, one God, and one Father of all. Ngayong nalaman mo ng katotohanan ito, hindi ka niya pipigilan sa desisyon mo kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Hindi yun. Pero tandaan nyo, there are consequences sa choices natin. Kung siya ang susundin mo, buhay na walang hanggan. Pero kung hindi siya ang choice mo, kung hindi siya ang pipiliin mo, doon tayo pupulitin sa dagat-dagatang apoy. Pero hindi niya pipigilan kung anong pipiliin mo. May choice ka pa rin. And that is the truth. Medyo masakit, pero ito po yung katotohanan. And yun yung katotohanan na the world, dahil nga alam natin na merong Satanas, hindi siya pipigil, hindi niya hayaan na mag-isa lang siya doon sa impyerno. Gagawa siya ng paraan para masama tayo sa Kanya. Pero gano'n na lang kabait ang ating Panginoon. Hindi niya hahayaan na magdusa tayo kasama ni Satanas. Amen. So ngayon, ito yung choice niyo. Punta tayo sa ating first point, which is better together. Balik tayo. Paano ba natin ito makokonekta sa ating better together? Sinabi natin kanina na there is only one God, there is only one Lord, there is one body. Kung nag-iisa lang yung body, papayag ba siya na may papasok sa body na yon na hindi kanya? Yung sarili nga nating katawan, di ba? Pag nagkakasakit tayo, ginagawa ng paraan ng katawan natin na mawala yung sakit na yon. Yung mga bagay na hindi dapat nasa katawan natin, ginagawa ng paraan ng sarili nating katawan na maalis sa ating katawan. What more si Lord na may kayang alisin lahat yon? Tama? So, para maging better together tayo with everyone and with the Lord, we must first be better together with our own self.
kailangan sa atin muna magsimula. Kailangan muna sa atin magsimula na kaisa tayo ng Panginoon at kasama tayo sa katawan niya. At hindi tayo, tawag dito, foreign object sa katawan niya. Paano ba natin to sisimulan? Basahin po natin yung Luke 9:23 to 27. Then he said to them all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory, and his fathers and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who shall not taste death till they see the kingdom of God." Amen. So dito makikita natin na ang sinabi, pakibalik po natin sa verse 23. Yan. If anyone desires to come after me, let him deny himself. So unang dapat nating gawin is deny ourselves. Bakit? Kasi ang katawan natin is the temple of the Holy Spirit. Ang temple of the Holy Spirit, ang dapat, dahil nga pinangalanan siyang temple of the Holy Spirit, dapat Holy Spirit yung nasa ating katawan. Pero maraming pagkakataon na hindi Holy Spirit na nasa templo ng katawan natin. But rather, since ang madalas nating naririnig ay, my body, my rules. Yan, di ba? So parang, dahil akin naman to, akong bahala mag-decide. Kung anong gusto ko, or kung sino man ang gusto kong maging. Tama? Pero, sa tingin nyo ba, kapag ginawa natin yon, nagiging kaisa tayo ni Lord? Nagiging one body ba tayo? Nagiging isa ba tayo sa body? Hindi. Kasi, ang naninirahan sa ating katawan ay hindi ang Diyos, but rather, only ourselves. Meron din naman times na possible, hindi nga tayo yung nauna, pero hindi naman ng Diyos. Rather, idols or mga ibang Diyos-Diyosan. And that also part, hindi tayo makakasama sa body of Christ. And ngayon, gusto ko lang itanong sa inyo, sa bawat isang nandito, gusto nyo ba na sarili nyo pa rin ang nauuna? Sarili nyo pa rin ang nasusunod? Or mas gusto nyong makasama ang Panginoon sa habang buhay? And this time, sinasabi ko sa inyo na ito yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dati hindi natin alam yung ginawa niya, but rather, this is the truth. He died for our sins. Yung mga kasalanan na isa sa mga nagpapahiwalay sa atin sa Kanya, ay pinawalang sala niya na dahil namatay siya doon sa krus at inako niya ang lahat ng kasalanan ng iyon. Ito ang tinatawag nating gospel. Ito ang rason kung bakit si Jesus ay napunta dito sa lupa para mamatay para sa ating mga sala. And I am asking you now, sige po, ipikit po natin ng bawat isa. Kung ngayon ay gusto mong isuko ang iyong buhay, isuko ang iyong buhay para sa ating Panginoong Jesus, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan
at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At Panginoon, inaamin ko po na Ikaw ang tanging Diyos at tagapagligtas. At simula sa araw na ito, hindi na ako ang masusunod, kundi Ikaw na ang masusunod sa aking buhay. At Ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ngayon po ay sumunod kayo sa panalangin na ito, tapos na ang step number 1. Yan. At dito, binibilang ka na ng Panginoon na isa sa parte ng kanyang katawan. At makakapasok ka na kasama niya sa langit panghabang buhay. Pero syempre, sa tingin nyo ba natatapos lang doon? Natatapos lang ba sa prayer? Yes, it's possible. Pero ito kasing part na to, hindi dapat dito lang matapos. Kasi ang katawan ng Diyos ay hindi lang natatapos sa simpleng prayer lang, but rather pupunta tayo sa ating second point, which is transform oneself into the new man. Dahil nga parte na tayo ng katawan ni Hesukristo, dapat yung characteristics na kung sino ang Panginoon, dapat ganun din tayo. Hindi pwedeng sinabi natin kanina, Lord, Ikaw na ang aking Diyos na tagapagligtas, pero tayo pa rin pala nasusunod. So, at pag ganun na nangyari, malamang sa malamang, hindi pala talaga ang Diyos mo. Tama? So basahin po natin yung Ephesians 4:20 to 24. That, however, is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Amen. Saglit lang po, may titingnan lang. Okay. So dito makikita natin na pag tinanggap natin si Kristo sa ating puso, there will be changes. There will be changes. Hindi na tayo yung nasusunod. Siguro nung una, nangungupit ka pa piso-piso. Tapos nung tumanda ka, naging 5, 20. Pero dahil nga natanggap na natin si Kristo sa ating puso, sa tingin nyo ba ang Panginoon natin kumukupit ng piso-piso? Tapos mga 20 pesos? Hindi, di ba? Magbabago na tayo. There will be changes in our heart. Dati, mahilig kang magsinungaling. Sabi mo, magsinungaling, ganyan, ganyan. Pero, ang karakteristik ng Panginoon, hindi siya sinungaling. So dapat, ngayon, hindi na rin tayo nagsisinungaling. And also, dito makikita natin na kasi ang gusto ng parang Panginoon, maging one body tayo eh. And kung sino siya, dapat ganun din tayo. Pero, syempre, hanggat nandito tayo sa lupa, it is impossible to do. Kasi there will be temptations. And isa sa mga pinakamahirap gawin yun is to, step away from those temptations. Pero dahil nga ang Panginoon, dahil we stand as one body, ang stand natin is we are one with God. Hanggat kaya natin, as long as hindi tayo kayang gibain nitong temptations na to, we stay away from those temptations.
Sa sarili natin medyo mahirap gawin, pero let us seek courage and strength from God na these temptations ay lumayo sa atin. And malamang sa malamang, lalayo at lalayo itong temptations na to. Amen. And lastly, nakita natin na there are changes. We are currently being transformed. So hindi ito biglaan na pagbabago, but rather this is a progressive na pagbabago. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon as we study the Word and as we apply lahat ng mga natutunan natin galing sa Kanya. Amen. And sa last part ng ating being better together with ourselves, there is a calling ng ating Panginoon. We need to accept the call from God. At ito yung calling niya. Basahin po natin sa Luke 5 verse 10. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." Yan na po yan. Yan. So dito, ito yung call niya sa mga disciples niya. They were fishermen at hindi sila yung ganong katataas sa tao. At ito rin yung call niya sa bawat isa sa atin. Na after na matransform tayo, after natanggapin natin na that we are one with God, that we are one with the body, dapat hindi lang tayo yung parte ng katawan na yon. We need to share it to others. Katulad ng sinabi niya sa kanyang mga disciples, from now on, you will catch men. They were fishermen before, but now they will catch men for the kingdom of God. Amen. Nagkakaisa po ba tayo na ito yung calling natin to be called for evangelism and to share the word and to spread His word to others. Amen. Amen. Ngayon, natanggap na natin yung call. We are already one body. We are transformed. Hindi na tayo yung dati. And now, we have accepted the call na hindi lang tayo ang dapat sa body of Christ, but rather, there are others na hindi pa alam itong truth na to. And ang ending kasi nila is sa dagat-dagatang apoy. And we don't want that. Ayaw na punta sila sa impyerno. Kaya let us do our part. Let us share to them the truth. Let us share to them na may bad ending kapag hindi sila sumunod sa ating Panginoon at hindi sila nagbago ng kanilang mga puso. Amen. Ngayon, na-establish na natin kung ano yung part ng kailangan natin gawin. Alam na natin na ito tayo, we are one with Christ, at dapat, kung sino si Christ, ganun din tayo. And now, ito na yung kasunod na part. We need to enter the body. Ngayon, sa katawan, maraming parts. Maraming iba't ibang bahagi ng ating katawan. At iba't iba ang function or kailangan gawin nung parte ng katawan na yon. So number 1, this time, ang pag-aaralan naman natin is how can we better together? How can we be better together with others? Kasi, una, natanggap na natin na
hindi na tayo mag-isa sa katawan natin ito, but rather kasama na natin si Jesus. That is better together with our one self. Pero syempre, we still need to deal with other people. Kaya, ano ba yung kailangan natin gawin to be better together with others? Ang pinakauna, natatawa ko dito, is do not be afraid of the people. Merong mga tao dito, merong mga pagkakataon na parang nakakatakot yung taong yon. Or parang ayoko makipag-deal with that people. At syempre, most of the time, mas gusto natin in the comfort of our own house or with ourselves lang. Yung para bang pag may nakita kang ibang tao, imbis na ngingitaan mo man lang or kahit simpleng ganun lang, tango. Ang unang gagawin mo, nope. Hindi po. Okay, lalayo tayo. Kasi what if hindi pala mabuting tao 'yon? Pero yun yung unang dapat nating tanggalin sa atin. Baka takot tayo sa ibang tao. Ako, inaamin ko, may times na takot ako sa ibang tao kasi baka mali yung masabi ko sa kanya na imbis na mapabuti yung kalagayan niya, baka mas mapasama pa siya. Pero syempre, hindi naman na tayo ganun. So, basahin nga po natin, tayo po muna tayo. Luke 12:4-5. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa ulit. So dito, ito yung sinabi ni Jesus sa sa crowd. Kasi nagtuturo siya nitong time na yun. Dito makikita natin, sinabi na dito kung sino ang dapat nating katakutan. Hindi tayo dapat matakot sa kapwa nating tao kasi mamamatay din yan. Hindi siya makapangyarihan. At rather, may times na ang kaya lang niyang saktan, ang kaya lang gawing saktan ng isang tao sa atin is hanggang physical and emotional. But it cannot kill our spirit. So, kanino tayo dapat matakot? Okay. Matatakot tayo dapat dun sa kayang itapon tayo sa dagat-dagatang apoy. At ang mag-iisa lang na may kayang gawin yon ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. So ngayon, kung alam natin, sa puso natin na tinanggap na natin ng Panginoon, at ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. We no longer represent ourselves, but rather, we represent the one true God, ang ating Diyos. At kung nire-represent natin ang ating Diyos, matatakot ba tayo magsalita sa ibang tao? Matatakot ba tayo na sabihin sa kanila, ito ang katotohanan, at nais ko na makasama ka sa katotohanan ito? Hindi, di ba? Kasi nga, siya lang naman ang may kaya ng imposible. And only He can change people. Amen. Pero syempre, at ang next point natin, syempre hindi na tayo takot sa kanila. Ang next point natin, do not stay away from them either. Huwag tayong lumayo sa kanila. May times na, kasi alam na, 'di ba? May alam na natin kung sino tayo sa Panginoon. May times na, ayaw sumunod nito, ayaw sumama sa akin nito. Or parang masyadong matigas ang puso ng taong to, ayoko nang lapitan siya ulit. Kasi hindi naman kami isang body, parang ganon. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, do not stay away from them.
Huwag natin silang itakwil. Alam na natin tong kwentong to, di ba? The parable of the Good Samaritan. Sige nga po, babasahin ko. Pa-flash na lang po from Luke 10:24. Oh, sorry. Sige, mali pala. Alam natin yung kwento ng The Good Samaritan. May isang lalaki na nakahimlay sa gitna ng daan. At, syempre, kailangan niya ng tulong. May dumaan na isang priest. Wait lang, i-confirm natin kung tama ito. Okay, saglit lang po. Yes, ang pinakaunang dumaan ay isang priest. Pero, nung nakita niya, yung isang lalaki na nakahimlay, anong ginawa niya? Dito siya nagdadaan, nandito yung tao, oops, dito po ako sa kabilang daan, tatawid. Na para bang, wala lang siya. Na para bang walang nangyari. And also, ito, priest na to it's a high-ranking, medyo mataas na ang rango niya. And the next, ito naman, the next one is a Levite. Ito, alam niya na yung truth. And a Levite, isa rin to sa, tinatawag nating CMA today. Ito yung ginagawa ng mga Levites nung time na yon. And nung nakita niya, yung tao, ganun din ang ginawa niya. Lumayo siya dun sa kabila, to the other side. Imbis na tulungan, umiwas siya. But then, ang kwento, one Samaritan ang dumaan. During this time, ang Samaria at ang mga Jews, hindi maganda ang ang position nila sa isa't isa. Magkagalit tong dalawang to. Kasi nag-aagawan sila ng teritoryo this time. Pero, anong ginawa nitong Samaritan na to? Itong Good Samaritan na to, ang sinabi dito, so he went to him, and when he saw him, he had compassion. Naawa siya. Naawa siya doon sa taong yun. So he went with him and bandaged his wound, pinagaling. At hindi lang yun. Imbis na iwan niya doon sa daan, pumunta pa siya sa isang bahay na kung saan mas makakapagpagaling pa siya doon. At hindi lang yun. He even provided yung cost para pagalingin tong taong to. Tayo, alam na natin kung sino tayo sa Panginoon. Alam natin kung sino ang Panginoon. Ang Panginoon ay mahabagin at pag-ibig. So, ang tanong sa atin ngayon, would you choose to be like the priest or the Levite na kapag may nakitang isang tao na nangangailangan, iiwasan na lang? Or would we choose to be a good Samaritan na kahit kaaway natin tong taong to, or parang kahit hindi naman nating talaga kailangan tulong, that we would help him? Di ba mas magandang pakinggan that we are the Good Samaritan? Especially na alam natin sa puso natin na kaparte na tayo ng katawan ng ating Diyos. Amen? 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 Amen. So, yun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Let us be like the Good Samaritan. Let us not stay away from those people who need help. But rather, let us be the one. Let us be the first one to help them. Amen. And lastly, alam na natin, so hindi na tayo takot sa tao at hindi na rin tayo takot tumulong sa kanila. And lastly, sa being better together with others, let us play our role. Lahat tayo
merong role. Hindi tayo lahat pare-pareho ng magiging calling. Kasi tulad ng ating katawan, ang mga mata, nandyan yan para makakita, ang bibig, nandyan siya para magsalita, ang tenga para makinig, and others. So hindi lahat ng kasali sa body ay pare-pareho ang role. Pero isa lang ang ating calling. Sige po, basahin po natin yung Ephesians 4:11. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ayan. So dito makikita natin na hindi lahat pastors, hindi lahat apostles, hindi lahat prophets and evangelists and teachers. And it is on our part na alamin natin kung ano yung talagang pagtawag sa atin ng Panginoon. Kasi hindi naman pwede sa ating Sunday service, hindi naman lahat pwede nakatayo dito sa harap. 'Di ba? Lahat tayo magpe-preach isa-isa. Ngayon, sino na yung makikinig? Hindi lahat tayo sabay-sabay nag-preach, tama? And hindi naman lahat, mas lalo na ako, hindi ko kayang maging song leader. Merong gifted para maging song leader. 'Di ba? So, alam natin yung mga mga role na dapat gampanan. And if we do not play that role, it's possible na hindi siya gumalaw or something like that. Pero, ang pinakamasakit na part dito is hindi titigil ang simbahan, ang church, ang Diyos kapag ikaw sa sarili mo pinili mo na you do not play that role. There will be others to fill in that role. And yun yung ayokong pinakamasakit na mangyayari siguro na akala mo special ka, akala mo I'm the one born for this role. Pero if you do not accept that role, hindi mo tinanggap yung pagtawag sa'yo ng Panginoon, hahanap at hahanap ang Panginoon ng ibang tao para tumayo sa role na yun. And masakit yung part na yun. So ngayon, alam na natin na yung mga roles natin. So hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung pinakang role nyo. Only God can tell you what your role is. Hindi pwedeng ako yung mag-assign kasi magmumukhang ako yung Diyos nun. At mali yun. Rather, God will call you through your daily devotion or through your prayers kung ano yung talagang role mo sa katawan ng Diyos. Okay, ngayon, accepted na natin. Hindi na tayo takot sa tao, kaya na natin silang tulungan, at alam na natin kung ano yung pinakang dapat natin gawin. Yung parte natin sa katawan ng Diyos. Now, pwede na tayong maging better together. Pero I want to leave to you a warning. Merong better together, pero sana hindi tayo better together for the worse. Sige nga po, basahin po natin yung Mark 12, verse 1 to 12. Then he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat, and built a tower. And he leased it to vine dresser and went into a far country. Now at the vintage time he sent a servant to the vine dressers that he might receive some of the fruit of the vineyard from the vine dressers. And they took him and beat him and set him away empty-handed.
Again, he sent them another servant, and at him they threw stones, wounded him in the head, and sent him away shamefully treated. And again, he sent another, and him they killed, and many others, beating some and killing some. Therefore, still having one son, his beloved, he also sent him to the last. He also sent him to them last, saying, "They will respect my son." But those vine dressers said among themselves, "This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours." So they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Therefore, what will the owner of the vineyard do? He will come to destroy the vine dressers and give the vineyard to others. Have you not even read this scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And they sought to lay hands on him, but feared the multitude, for they knew he had spoken the parable against them. So they left him and went away. Itong story na to is about the greed of the priest. Pero I want to use this as an analogy na what if tayo yung vine dressers? What if na tayo, sa atin pinagkatiwala itong mundong ito? And then he sent out messengers. He sent out, yung messengers na yun, we can use it as prophets. Para lang sabihin na, give to the landowner what is due to him. Kasi pagmamayari din naman niya yun. Tama. Ngayon, sa atin, dito as one congregation, meron ba tayong ganitong thinking na nagpadala na ang Panginoon ng messengers niya? Nagpadala na siya, and He even sent Jesus, His one on God, His one true Son, na para sabihin sa atin na gusto niyang makuha kung ano yung Kanya. But rather, instead of treating that messenger kindly or sumunod dun sa sinasabi ng messenger, kasi alam naman natin itong messenger na to ay galing sa Panginoon. At lahat ng sinasabi niya ay galing din sa Panginoon. Pero imbes na makinig tayo, pinapatay natin yung messengers na to by not listening to them. Or binabaliwala natin yung sinasabi nila. Do you think it is for the better of the church? And all of this, kaya natin pinapatay yun. Kasi akala natin, sa atin tong inheritance na to, ito yung para sa atin. Akala natin lahat ng ito para sa atin. And hindi natin alam na may greed na pala tayo sa atin. Na kinukuha na pala natin yung hindi para sa atin. Do you think it is for the better or for the worse? Masakit mang isipin na, Lord, hindi naman kami ganyan. Lord, hindi naman namin kinukuha kung ano yung para sa'yo. Binibigay pa nga namin to pabalik. Pero, have we ever thought or have we ever think na, Lord, marami ka nang pinapadala sa amin. Marami ka nang pinapadalang messengers. Marami na ring pagkakataon na gusto mong lumapit sa amin. Pero, binambaliwala ko ba yung mga lumalapit sa amin? Yung mga prophets na yon, yung mga tao na pinapadala ng Panginoong Jesus, para lang ibalik mo sa Kanya kung ano yung nararapat para sa Kanya.
sana po, sa pagkakataong ito, let us not be like the vine dressers. Hindi siya mag-isang vine dresser lang vine dressers. Ibig sabihin marami sila. Nagkaisa sila para patayin yung mga messengers. And I just pray na hindi tayo katulad ng vine dressers na to. But rather, nakikinig tayo at ginagawa natin at ibinabalik natin sa Panginoon kung ano ang nararapat para sa Kanya. Amen. Amen. And also, may isa pala akong natutunan panibago. Nagulat lang ako. May nabasa ako. Ang sabi ni Lord, sorry po, hanapin ko lang po muna siya. Okay, hindi ko po mahanap yung pinakang verse, pero ito po yung sinasabi ng Panginoon. The Lord came sorry po, hanapin ko lang. The Lord came not to unite the people, but rather divide it. The Lord did not came to unite the people, but rather divide it. Nagulat ako nung nabasa ko to. Kasi the Lord came to seek and save the lost. Pero bakit? Why did He not come to unite us? Ang rason is simple. The Lord came for what is His. Kung ano lang ang para sa Kanya. At kung sino lang ang para sa Kanya. At lahat ng kaaway niya, maiiwan at maitatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Medyo nagulat ako dun sa sinabi ni Lord na yun eh. Kasi parang, Lord, alam kong mabait ka. Alam ko, you want the whole world to be yours. Pero bakit, Lord, why do you want to divide the people? The problem is, lahat ng hindi ka parte ng katawan ng Panginoon Jesus ay may iwan. And that is the division. And it really breaks the heart of Jesus. Kasi gusto niya lahat makasama. Gusto niya walang may iiwan. Pero He cannot change what we choose. He cannot change kung ano yung napili na natin. And ngayon, do we choose to be with Him? Or do we choose para maiwan at maitapon doon sa dagat-dagatang apoy? So, ngayon, I just pray for everyone na sana hindi kayo magkamali ng choice. But rather, let us be better together for the better. Basahin po natin yung Ephesians 4:15-16. But speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ.
from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ito ang gustong ending sa atin ng Panginoon. To be better together. Better together for the better. Sige po, pakibalik po doon. So, we need to be better together, hindi para kunin kung ano yung nararapat kay Lord, but rather, we need to be better together dahil nga isang body tayo. And as one body, we need to unite in love and in unity para yung katawan na yon, hindi siya pipilay-pilay, but rather, lahat ng parte ng katawan ay ginagampanan yung dapat na role na dapat niyang gampanan. And in turn, making the body better, making the body grow and edify itself in love. Iyan. So, ito yung pinakang main verse natin for today. Ito, yung Ephesians 4. And I pray na sana sa bawat isa sa atin, we choose to play our part. We choose to do what God wants us to do. At sana, let us continue to be together for the better. Maraming salamat po. Let's pray. Panginoon, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po na tinawag mo kami, O Lord God, to be part of your body, O Lord God, to be part of this church, O Lord God. At Lord, we do not want to be thrown to the pits of hell, O Lord God, but rather we want to grow and we want to live with you in heaven, O Lord God. And Lord, we just pray, O Lord God, na may you continue to show us yung role na dapat naming gampanan, O Lord God. The part which we should play, O Lord God. And as we play the role, O Lord God, ikaw lamang ang may taas, O Lord God. And continue to give us the strength, O Lord God, to continually play that role, O Lord God. At hindi lang we focus on ourselves, O Lord God. But Lord, we also want to help others achieve and be able to play the part na ipinagkaloob sa kanila, O Lord God. At hayaan mo na sana, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. May we be able to grow in unity and in love while spreading your kingdom here on earth. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos at sa ating kapatid na si Brother Eric. At ngayon po, manatili po tayong nakaupo upang saksihan po natin ang inihandang offertory ng ating mga kapatid mula po sa Acts. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay.
body fit together perfectly. And when each part embraces its God-given purpose, the whole body flourishes. The whole body is able to do exceedingly and abundantly. But when we compare, compete, or try to assume a role that was never ours, we create tension and unrest instead of hope and unity. Therefore, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope of the future. And as a church, let us stand united in heart and purpose, all for the glory of God. Manatili lang po tayong nakaupo at meron pong ibabahagi sa atin ang ating kapatid na si Brother Jory. Hallelujah. Ayoko po itong iuwi kasi mabigat. Habang nag-worship po kasi tayo kanina, merong tao sa kalipunan natin na naglulonging sa Lord. So, ito po ay araw ng worship natin sa Panginoon. Ito po yung sinasabi niya doon sa taong ito. Sa aklat po ng Book of James, chapter 4, verse 8, come near to God and He will come near to you. So yun po. So come near to God and He will come near to you. So pwede po kayong lumapit sa ating mga cell leaders. Kung meron po kayong, kung meron po kayong kabigatan, ayan ho. So para po kayong may panalangin. Wag po kayong aalis sa church na ito na hindi po ninyo nasumpungan ng Panginoon. So yun lang po. God bless po. Amen. At para naman po sa ating benediction, nandito po ang isa sa mga Acts leader. Walang iba kundi si Sister Arlene Garcia. Hello. Sino po ba dito ang may mga nais ipanalangin? Pwede po ba tayong tumayo? Based on sa Revelation, kay Kuya Jory, kung tayo po ay nabibigatan, wag na po tayong lumabas ng pintuan na yan, na may dala-dala tayo. Pwede po ba tayong tumayo bago tayo magkaroon ng closing prayer? Sige po, tayo po tayo. Kung may dinadala po tayo sa ating mga puso, tayo po ay mananalangin. Naniniwala po tayo na hindi aksidente na na-receive yun yung isa nating kapatid dahil yun po yung sitwasyon natin. Sige po, wala na po ba? Wag na po. Tayo po lahat ay pumikit. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Panginoon, nakikita mo po ang aming mga kapatid. Sila po ay kusang tumayo, Panginoon, at nakikita mo ang kanilang sitwasyon. Nakikita mo ang kanilang pinagdadaanan sa umagang ito, Panginoon. O Diyos, katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan anuman po ito. In the name of Jesus, inuunat mo po ang iyong makapangyarihang kamay upang tugunin ang kanilang pangangailangan. Kami po, Panginoon, ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan sa umagang ito, Panginoon. Lord, anuman po ang kanilang pangangailangan, ito man ay pinansyal, physical, emosyonal, Panginoon,
material, Panginoon. Alam po namin na ito'y kayang-kaya mong abutin, O Diyos, at sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kami po ay lumalapit sa trono na iyong biyaya, Panginoon. O Diyos, Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng ito. Kung may mga kasakitan ng mga pisikal na katawan, Panginoon, ipinapanalangin po namin to sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang mag-normalize ang lahat ng mga internal organs, O Diyos. Sa aming mga kapatid na nagdarana sa mga kasakitan, physical, emotional, Panginoon. O Diyos, heal us, O Lord. Heal us, O God, in the name of Jesus. At sa lahat ng areas ng aming buhay, Panginoon, hayaan mo na maranasan ka namin, O God. Lord, ang mga walang kapayapaan, magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Ang mga nalulungkot, magkaroon ng kagalakan, O Diyos. In the name of Jesus, alam po namin, Panginoon, na Ikaw lamang ang makapagbibigay ng lahat ng ito, O Diyos. At Lord, based sa amin na pag-aralan, Panginoon, we will be better together for the better, Panginoon, and not for the worse, O God. Salamat po, O Diyos, at sa umagang ito, O God, hayaan mo po, Panginoon, na matatagpo ang lahat ng aming pangangailangan. Ang pangangailangan ng aming mga kapatid na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat narinig namin ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy na nagre-remind sa amin na kami ay maging better together as one, O God, as a church. Maging one family, in one heart, one body, one soul, and one spirit, Panginoon. In the name of Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat ang iyong salita ay buhay at ito ang aming ipapamuhay sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong mga gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. Naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ang kapuspusan ng Diyos. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon, ingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan. Ang Diyos sa pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo na nagdiging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa Kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan upang maisagawa ang Kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang ikalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Hesukristo magpakailanman. Amen. Amen. Thank you po. Ang ating pong Pastor Emily and Pastor Elmer ay nasa Israel ngayon.